Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit sa isip ko ang video, yung future version ko, yung warning, at higit sa lahat, yung sinabi niya. Huwag na wag mo siyang mamahalin. Kalokohan. Dapat hindi ako naniniwala. Scientist ko. Naniniwala ako sa logic, sa data, sa facts, hindi sa destiny. Pero habang nakatitig ako sa kisame ng dorm ko, hindi mawala sa dibdib ko yung mabigat na pakiramdam. Parang may paparating at hindi ko mapipigilan. Na-vibrate phone ko. Tuwas, busy ka pa ba? Napabuntong hininga ako at nag-reply. Unfortunately yes, agad siya nag-reply. Pupunta sa lab now. Napakanot ang noo ko. Mabilis akong bumangon, nagsuot ng hoodie. Madaling pa ang campus nang dumaan ako sa likod ng engineering building papunta sa lumang storage facility na ang tinatago naming laboratorio. Pagbukas ko ng pinto, Ethan. Halos tumakbo si Lucas papunta sa akin. Mukha siyang namumutla. Anong nangyari? Hindi agad siya nakasagot. Tinuro niya lang ang machine. Doon ako ng lamig. Umiilaw mag-isa ang chronoscape. Paikot-ikot ang blue energy nito kahit walang power source. What the hell? Sinubukan kong patayin. Sabi ni Lucas. Pero ayaw. Lumapit ako sa control panel. Error temporal breach detected. Ano kaya mata ko? Temporal breach. Hindi ba imposible yun? Oo. Mabilis ako nag-type sa system habang nagwawala ang readings. The number didn't make sense. Tumaas ang temporal frequency. Tumaas ang tycoon radiation. Parang may humihila sa machine. Oy, mahinang sabi ni Lucas. Napaligon ako. Unti-unting bumubukas ang portal. Pero iba ngayon. Hindi na stable na sul. Parang tubig na umiikot. At may mga flashes ng iba't ibang lugar sa loob nito. Mga tao, mga gusali, mga hindi kulala. At maya-maya, isang lumang classroom. Parang dekada 90. Biglang sumakit ang ulo ko. Parang may bumubulong sa tenga ko. Then the machine suddenly screamed. Warning, timeline, collapse imminent. Ethan, patayin mo. I'm trying. Nag-spark ang control panel. Biglang nagwala ang ilaw. At sa isang segundo, malakas na shockwave ang tumama sa amin. Napatra si Lucas habang ako nawan, nawala ng balanse. Ethan, naramdaman ko na lang na may umihila sa buong katawan ko palapit sa portal. Lucas, mabilis niyang hinawakan ng braso, pero sobrang lakas ng persa para may black hole. Bitawan mo yan. Hindi ko kaya, unti-unti akong hinihigop ang portal. Nanlaki mata ni Lucas. Ethan, Lucas, help! Kuntik niyang mahawakan ulit ako, pero huli na. Biglang bumikay ang sahig sa ilalim ko at tuluyan akong nilaman ng libanan. Pakiramdam ko nahahati katawan ko, hindi ako makahinga, hindi ako makakita. Puro ingay, puro liwanag, puro alaala. Mga boses, mga mukha, mga lugar na hindi kilala. Parang sabay-sabay dumaan ang buong history sa utak ko. Then suddenly, bumagsak ako. Malakas akong bumagsak sa sementadong daan. Napahawak ako sa ulo ko habang hinihingal. Tahimik. Walang portal. Walang laboratorio. Walang Lucas. Unti-unti akong napamulat at doon ako natigilan. Lumang-luma ang paligid. Mga sasakyan parang galing 1980s.